Mga nagbabagang sports balita. Pinoy IBF Super Flyweight contender Arthur Villanueva naniniwalang may bentahe siya laban kay Puerto Rican rival MacJoe Arroyo. Commanding 3-0 advantage. Target ng San Miguel 3 ng PBA Governors Cup Championship Series kontra Alaska Aces ngayong gabi. Phil Foreigners Alexa Maisek at Kayla Williams puspusan ang pag-iensayo para sa kanilang nalalapit na paghataw sa World Class Beach Volleyball Invitational. British cyclist Chris Froome lalong humigpit ang kapit sa overall leadership ng 2015 Tour de France. Team Jamaica pasok na sa knockout round ng CONCACAF Gold Cup. Top seed John Eisner laglag sa opening round ng Hall of Fame Championship. At British 4-time World Super Middleweight Champion Carl Froch nagretiro na. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Haji Camino. Maghatid sa inyo ng pinakauling kaganapan ng palakasan. Sa boxing, naniniwala si Pinoy IBF Super Flyweight contender Arthur Villanueva na may bentahe siya laban kay Puerto Rican opponent MacJoe Arroyo. Ito'y dahil di hamak na mas malalakas umano ang mga boxers na nakaduelo niya kumpara sa mga nakasagupa ni Arroyo. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Rikyap Santos ng Sports Radio 918. Ang pagkakataon na mapalaban para sa world title ang ginagamit na motibasyon ni Pinoy IBF Super Flyweight contender Arthur Villanueva upang malampasan na ibibigay sa kanya ni Puerto Rican rival MacJoe Arroyo. Ayon kay Villanueva, malaki ang pag-anga niya sa boxing skills ni Arroyo na katulad niya ay hindi pa rin nakakalasap ng kabiguan sa professional career. Pero nangingibabaw pa rin sa 26-year-old Negrense fighter ang kagustuang matupad ang pangarap na maging isang world champion. Si Arroyo dati medyo ako na nakabahan ako baka ito na yung tatalo sa akin, no? Yung sa isip ko. Pero nung patuloy na ako nag-training, tignan ko yung mga laban nito. Tapos dami din nagsabi na, kaya ko daw. Ganun lang siya. Style niya, ganun. So parang ako, na rin yung confident ko na kaya ko to. Hanggang ngayon, sir, yung mga sisip ko, kaya ko siyang talagang. Naniniwala rin si Villanueva na mas may kalidad ang mga boxers na nakaharap niya kumpara sa mga nakasagupa ni Arroyo. Yung mga kalaban niya, sir, kung i-compare lang sa akin, sabi ko, kaya kong talunin lahat ng mga kalaban niya. Kung mas magaling ako kasi sa mga nakalaban niya. Pero sa mga nakalaban ko naman, sabi ko, may magaling talaga si Arroyo. Sabi ko sa sarili ko, isa din siya sa pinakamagaling na mga nakalaban ko. Or makakalaban ko sa siguro ito yung pinakamahirap na laban ko ngayon. Sina Villanueva at Arroyo ay magsasagupa sa Don Haskins Center sa El Paso, Texas sa darating na Sabado para sa bakanting korona ng IBF Super Flyweight Division. Para sa PTV Sports, Rikyap Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, nagbigay naman ng sariling opinyon ang 4 na kilalang sports writers ng bansa sa plano ni 2 Division World Champion Donnie Ahas Nietes na umakyat na sa flyweight class. Nagbabalik si Mr. Rikyap Santos. Bagamat tila may pagkakaiba ang kanilang opinyon, pare-parehong naniniwala naman ang mga kilalang boxing writers ng bansa na pwede nang umakyat sa flyweight division si 2-time champion Donnie Ahas Nietes. Sa panayam ng PTV Sports, Ayag ni na Spin.ph writer Jerry Ramos at Philippine Daily Inquirer Assistant Sports Editor Roy Luarca na ngayon na ang tamang panahon para hamunin ni Nietes ang mga tigasing champions ng flyweight division tulad ni na Roman Gonzalez ng Nicaragua at Juan Francisco Estrada ng Mexico.
si Nietes ay galing sa impresibong panalo kontra Mexican challenger Francisco Rodriguez kung saan naidepensa niya sa ikapitong pagkakataon ang WBO light flyweight crown. If he'll be going up against Arda or Roman Gonzalez, tingin ko pwede na siya. Ready na. Siyempre, at this stage naman sa karir niya, wala na siyang dapat patunayan. Conditioning na lang siguro. Kayang-kaya naman niyang makipagsabayan. Pero kung sina sports writers Nick Gionco at Aba Cordero naman ang tatanungin, dapat munang magsagawa ng tune-up bout sa flyweight division si Nietes para masubukan niya ang tunay na lakas ng mga 112-pound fighters. Yung 112 kagad, tapos ganun kagad ang kalaban niya. Baka too much risk yun pagka ginawa niya yung jump to 112 right away against a big name fighter. Ramdaman niya. Kung anak muna siya lang makakalaban sa 112. Ang sabi nga ni Michael Aldiger, baka mag-tune up sa 110. Sa ngayon ay nagpapagaling muna si Nietes ng kanang kamao na namaga sa kasagsagan ng title defense kontra Rodriguez. Para sa PTV Sports, Ricky Ap Santos, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa basketball. Isa ang mainit na opensa ni sharpshooter Marshall Lassiter sa itinuturong dahilan kung bakit hawak ngayon ng San Miguel Beer ang 2-0 advantage sa title series kontra Alaska Aces sa PBA Governors Cup. May report si Haji Caaminio. Naniniwala si San Miguel Beer head coach Leo Austria na si shooting guard Marshall Lassiter ang best shooter ngayon sa PBA. Ito'y matapos na magpasabog ng 5 3-pointers ang 6'2" hotshot sa Game 2 ng PBA Governors Cup Championship Series kontra Alaska Aces noong linggo. Austria, hindi maikakaila na nag-improve ng malaki ang shooting ability ni Lassiter. Right now for me, he's the best shooter. Not only hindi lang siya tira o score. Ngayon, dumidepensa na rin siya. And it seems na very focused siya. Dahil alam mo naman na every time na madidito yung bata, talagang lahat ay natutuwa. Yung iba, kinakabahan, yung kalaban. Yung sa amin, makita mong nasisihan agad pagka nakatanggap siya ng wala. I think nakuha niya ito because it's a process Matagal niyang inaasam-asam na maging one of the sa PBA and he keep on practicing that until makuha niya yung kumpiyansa niya. Sa katunayan, maging si Alaska Chief Mentor Alex Compton ay aminadong nahirapan silang pigilan ang opensa ng Beermen, particular na si Lassiter. It's just what's really hard for us coaches, Haji, when you play a team like San Miguel. Mamimili ka So they got Junmar, who's the most dominant. They've got AZ Reed, who's the best scoring import. They got Alex Kapatnot, who's, if not the best, at least one of the best point guards in the league on the pick and roll. They've got Marshall Lassiter, who's one of the best shooters in the league. Go along with Lutz, and by the way, 2-time MVP Arlen Santos. Yeah. Ronald Bennett. So, but you're going through there and you're just going, walang mahina sa kanila. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang San Miguel at Alaska sa Game 3 ng kanilang title series kung saan hawak ng tropa ni Coach Leo Austria ang 2-0 advantage. Samantala, tulad ng teams, isang dekalidad na big man ang inaasahang pupuntiryahin ng Rain or Shine Elasto Painters sa 2015 PBA Rookie Draft. At base sa inilabas na listahan, pangatlong bubunot ang Yengyao Mentored Ball Club sa August 23 draft. Narito po muli ang aking report. Ibinaling na ng Rain or Shine Elasto Painters ang atensyon sa paparating na PBA Rookie Draft. Ito'y matapos na malaglag sila sa semifinal ng season-ending Governors Cup. Hawak ang third overall pick. Naniniwala si Rain or Shine defender Jaire Ibanez na quality big man ang ng team management sa August 23 draft. Well, hopefully we get a big man. Alam ko yung kailangan ng team namin either a big man or kung sino pang malaki na pwede makatulong sa team namin. Yun talaga kasi kahit sa mga ibang pansin mo naman sa mga games namin, laging kailangan namin ng
malaki na pwedeng tumao sa gitna. Like last tennis, kalaban namin si Junmar. Hirap na hirap kami pag wala kaming panapat, nahirapan sila, both JR. Rin ni Ibanez na nangangailangan sila ng player na may mataas na basketball IQ at mahusay sa pick and roll plays. Will help para sa team namin, those that can set good picks. Isa yun sa mga gustong-gusto ni coach ng mga players. At gusto niya rin yung may outside game. Pansin mo kung si Bo at si JR, meron sila nun. And si Raymond, nakaka-shoot din siya ng mga ganun. So sa tingin ko, yun ang mga hinihingi ng spot na bigyan sa team namin. Pero other than that, sa tingin ko, mas mahalaga yung hindi lang may puso, may effort at yung may isip. Hindi pwede sa amin yung mga hindi nag-iisip na player din. Base sa inilabas na draft order, unang bubunot ang talk and text tropang texters kasunod ang Kia Carnival. Ang 4th pick ay hawak naman ng Meralco Bolts. Barangay Ginebra San Miguel ang pang-5 pipili. Pang-6 ang NLEX Road Warriors. Pang-7 ang Meralco, habang pang-8 naman ang Blackwater Elite. Matatapos ang first round sa pamamagitan ng pagbunot ng Pure Foods, NLEX, Alaska at Rain or Shine. TV Sports, Haji Camino, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, mas numipis ang playing time ni Phil-American shooting guard Bobby Ray Parks sa kanyang ikatlong appearance para sa Dallas Mavericks sa NBA Summer League sa Las Vegas, Nevada. Sa losing battle kontra Washington Wizards kanina na malagi lamang ng 1 minuto at 53 segundo sa loob ng playing court si Parks kung saan nag-commit siya ng isang foul. Ito'y 2 araw matapos na minscore siya ng unang punto sa Summer League sa matchup Trail Blazers kung saan nabigyan siya ng mahigit 7 minutong playing time. Nauna rito, naglaro si Parks ng 3 minutes and 19 seconds para sa Dallas sa opener kontra New Orleans Pelicans noong Sabado. Ang 6'4" na si Parks ay naimbitahang maglaro para sa Mavericks matapos na hindi siya mahugang sa nakalipas na NBA Rookie Draft. Sa beach volleyball, kapwa nagpahayag ng excitement sa kanilang nalalapit na pagsusuot ng national tricolors sa World-Class Beach Volleyball Invitational. Phil foreigners Alexa Maisek at Kayla Williams. Pero bago ang World Meet, hahataw muna si Maisek sa Philippine Superliga Beach Volleyball Challenge Cup habang magkakasya naman sa panonood sa torneo si Williams. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Puspusan ng pag-iensayo ng tandem ni Phil foreigners Alexa Maisek at Kayla Williams para sa pagsabak sa World-Class Beach Volleyball Invitational na pinaplanong i-host ng bansa sa buwan ng Setyembre. Nakatakdang humataw si Maisek sa Philippine Superliga Beach Volleyball Challenge Cup sa darating na weekend. Hindi naman umabot sa torneo sa Williams dahil sa kanyang late arrival sa bansa. Sa panayam ng PTV Sports, kapwa nagpahayag ng excitement sina Maisek at Williams sa kanilang nalalapit na paglahok sa World Meet suot ang national tricolors. In California, grew up playing beach volleyball there. That was the sport I played before even indoor. So I'm hoping to be able to now play competitive, figuring the Philippines out, but I love it here so far and I'd like to stay indefinitely. My expectations are to just to play and to compete and to help improve and just add value to the ball here in the Philippines. As a half Filipina, I'm proud to represent the country. I'm proud to just bring whatever skills and expertise I've gained in the U.S. and in Canada and bring them over here to the Philippines and by any means. Samantala, plano naman ni National Consultant Eric Lecky na gamitin ng PSL Challenge Cup para makascout ang mga players sa pwedeng mapabilang sa Philippine team. Right now, we're getting ready to start up on the PSL, the Philippine Superliga, which is going to be the first major competition here at SM by the Bay. And we're very excited about this. Mostly I am because start a women's national team for a while. And as you know, the men have been playing for the last couple of years and doing quite well in the Asian circuit. However, the women have been completely out of it, no continuous teams. So one of the main things I want to do here at the PSL is start looking at the different teams and see if we can put together a women's national team.
Bukod sa Pilipinas, inaasahang magpapartisipa rin sa World Class Beach Volleyball Invitational ang mga bansang Australia, Canada, United States, Japan, China, Thailand, Indonesia at iba pa. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Gusto mag-beach volleyball ni Haji, Sa iba pang balita, doble kayon sa ensayo ngayon si National Jiu-Jitsu practitioner Maybelline Masuda para sa kanyang nalapit na pagsabang sa Asian Open Jiu-Jitsu Championships sa Japan. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Upang mapanatili ang fighting form, kaliwat kanang Jiu-Jitsu tournaments ang nilalahukan ngayon ni 2014 Asian Beach Games medalist Maybelline Masuda bago siya sumuong sa hamon ng Asian Open Jiu-Jitsu Championship sa Japan sa Setyembre. Sa katunayan, nitong nakaraang Mayo lamang ay nakasungkit ng gold medal si Masuda sa Pan-Asia International Jiu-Jitsu Championships na ginanap sa MOA Arena sa Pasay City. Ayon kay Masuda, mga bigating Asian counterparts ang inaasahan niyang makakatapat niya sa Japan meet. This is going to be the first time I'm going to be competing in Japan, so it's very, it'll be a huge milestone for me also, at least, in the Asian circuit. I can prove myself again. And of course, I think a lot of other guys from the Philippines will be there, so, we're expecting to bring home, bring pride to the country again soon, yeah. Samantala, umaasa naman si Masuda na magkakaroon ng Jiu-Jitsu NSA sa bansa para muli siyang makapagsuot ng national tricolor sa mga international tournaments tulad ng Asian Games at SEA Games. Yeah, I'm keeping my fingers crossed for that. Hopefully there will be a Jiu-Jitsu contingent and a big one for that matter, because last time we were only able to send 3 competitors, so hopefully this time a bigger group because we can definitely dominate. Bago ang kanyang title run sa 2014 Asian Beach Games, si Masuda ay kumopo muna ng ginto sa World Brazilian Jiu-Jitsu Championships noong 2009. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, matapos na hindi makitaan ang aksyon sa Singapore SEA Games ngayong taon, tila lalong umigting naman ang kagustuhan ng mga national wrestlers na makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa 2017 edition ng Biennial Regional Games. Bukod pa rito, umaasa rin ng Wrestling Association of the Philippines o WAP na makakapagpadala sila sa 2016 Rio Olympics. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyari. Naniniwala ang pamunuan ng Wrestling Association of the Philippines o WAP na hahakot sila ng gintong medalya sa 2017 Southeast Asian Games. Ito'y matapos sa bakbakin ang wrestling event sa kalendaryo ng nakalipas na Singapore SEA Games. Ayon kay Wrestling Association of the Philippines President Alvin Aguilar, sa tingin niya ay kaya nilang kumulekta ng hanggang 8 gold medals sa Malaysian meet, lalo pat maayos sa training program ang kanilang inilatag para grapplers. I want to get at least 8 gold, at least. That's the minimum. If you make a statement, this is your goal, let's work for it. Let's not leave it up to luck, okay? Because the harder we train, the better we do, the luckier we get. Samantala, isa naman si national wrestler Alvin Lobriguito sa mga inaasahan ni Aguilar na makakasungkit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. I'm going to be submitting a short list, of course, to the POC, and the POC will be helping us out. The POC, of course, has always been very supportive. I always listen to Piping, and then I just do his advice, and then it always pans out in the end. So with the support they're going to be giving our athletes, I really, really hope for the best. Like I said, when I first started, my goal is to give the Philippines the first Olympic gold. So let's do it. Ang wrestling ang isa sa mga sports na pinaguhugutan ng medalya ng bansa sa mga international meets. Isang patunay na dito ang 3 golds, 9 silvers at 2 bronze medals na nasikwat ng national team sa Southeast Asian Australian Championships noong isang taon. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, British cyclist Chris Froome lalong humigpit ang kapit sa overall leadership ng 2015 Tour de France. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports.
At nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Inasa magkakaroon ng pagbabago sa format ng NBA playoffs. Ito'y matapos ang pulong ng League Board of Governors sa Las Vegas, Nevada kanina, kung saan kabilang sa mga tinalakay nila ay ang playoff seeding at moratorium sa C. Ayon kay NBA Commissioner Adam Silver, malaking posibilidad na mawala ang protection para sa mga division winners sa playoffs dahil plano ng liga na i-bracket ang top 8 teams sa Eastern at Western Conferences base sa kanilang record. Samantalang naniniwala naman ang liga na walang nilabag na rules si Center DeAndre Jordan sa ginawang pag-back out sa verbal agreement sa Dallas Mavericks dahil wala pa namang pinipirmang kontrata ang magkabilang partido. Si Jordan nagdesisyon na magbalik sa roster ng Los Angeles Clippers 5 araw matapos na mapa-oo siya ng Mavericks sa isang 5-year maximum deal. Gayunpaman, plano ng liga na paikliin ang moratorium period para sa mga free agents na pipirma ng kontrata sa kani-kanilang teams. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Lalong humigpit ang kapit ni 2013 champion Chris Froome sa overall leadership ng 2015 Tour de France. Ito ay matapos na Mountainous Stage 10 kagabi. Nag-breakaway ang 30-year-old British rider sa huling 6 na kilometro ng karera at nag-iisa siyang tumawid sa finish line sa akyating ruta ng Pyrenees sa clocking na 4 hours, 22 minutes and 7 seconds. Tumapos na runner-up si Richie Porte ng Australia, 59 seconds behind, habang si Nairo Quintana ng Colombia naman ang kumumpleto sa podium, 1 minute and 4 seconds adrip. Sa ngayon ay lumobo na sa 2 minutes and 52 seconds overall ang bentahe ni Froome laban sa closest rival na si TJ Van Garderen ng Amerika. Huling 11 stages ng 3-week bike fest. Sa men's tennis, maagang nagwakas ang kampanya ni two-time winner John Isner sa Hall of Fame Tennis Championship sa Newport, Rhode Island. Kanina ay lumasap ng upset loss ang top-seeded American sa kamay ng compatriot na si unseeded Rajiv Rab 6-7, 6-3 at 7-6 sa opening round ng grass court tournament. 18 aces ang isinalubong ni Ram sa kalaban at isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker ng third and deciding set. Ang second round opponent ay si unseeded Yuichi Sugita ng Japan. Sa women's tennis, umabante sa second round ng Swedish Open si third seed Barbora Strykova ng Czech Republic. Ito'y matapos na dispatsahin niya si unseeded Grace Min ng Amerika sa straight set 6-4 at 6-2 kagabi. 2 beses na nakabreak si Strykova sa opening set bago siya nagdagdag ng isa pang break sa sumunod na set. Ang susunod na makakatapat ni Strykova ay si unseeded Evgenia Rodina ng Russia. Sa football, pasok na ang Team Jamaica sa knockout CONCACAF World Cup. Ito'y matapos na daigin nila ang El Salvador 1-0 kanina. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Jamaican midfielder Gareth McCleary at ito ay nagawa niya sa 72nd minute. Dahil sa panalo, tumapos na top seed ang Jamaica sa Group B sa kanilang record na 2 wins and 1 draw. At sa boxing, opisyal nang nagsampay ng boxing gloves si 4-time World Super Middleweight Champion Carl Froch. Ito ay matapos na makapagrehistro siya ng professional record na 33 wins, 24 by knockouts and huling sumampa ng ring ang 38-year-old British boxer noong May 2014 kung saan pinatulog niya sa 8th round ang compatriot na si George Groves para mapanatili niya ang WBA at IBF titles. Naikasa na sana ang comeback fight ni Froch kontra Mexican superstar Julio Cesar Chavez Jr. noong nakaraang Marso, subalit dahil nagtamo siya ng elbow injury sa training camp ay nakansela ang kanilang showdown. Ang dalawang natatanging boksingero na nagpalasap ng kabiguan kay Froch ay sina Danish fighter Mikkel Kessler noong 2010 at Andre Ward noong 2011. Pero noong 2013 ay nabawian naman ni Froch si Kessler sa isang rematch na nangyari sa harap ng kanyang home fans sa London, England. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918.
Alam nyo ba na sina slotman Ramon Fernandez at Alvin Patrimonio lamang ang dalawang natatanging manlalaro na kumupo ng tiga-4 na season MVP honors sa Philippine Basketball Association o PBA? Napagwagian ni Fernandez ang prestihiyosong individual award noong 1982, 1984, 1986 at 1980. Habang napasa kamay naman ni Patrimonio ang kaparehong parangal noong 1991, 1993, 1994 at 1997. Nagbabalik ang Philippines. Yo! Hello, Meg! Yes! Miss Meg, kumusta? Yes. Bumper to bumper tayo. Na bumper to bumper. Uy, bumper to bumper din ngayon ang girian sa pagitan ng Alaska at ng San Miguel. Dahil sa namalita kasi ko nagkakainitan daw si Semerad at si Abueva. Beda Baste. At ang score ngayon sa mga nagtatanong ay 35-33 in favor of San Miguel. Okay, sige. So, mahaba-haba oras natin. Sige, punta tayo sa ating question of the day. Bro, ito pa isang girian din yan. Bumper to bumper din yan. At ang question of the day natin, kung papasok sa rookie pool si shooting guard Bobby Ray Parks, sino kaya sa kanila ni Big Man Mawala Tautua ang huhugutin ng talk and text bilang overall draft pick? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Big Man? Sino kaya? Big Heart. Ang tanong, pipili ba sila? Pareho sila may big heart. Oo naman. Parehas naman sila. Diba? Yun ang tanong doon. Pipili ba sila? Kung pipili ba? Naroon dyan, ha? Ray Parks, Mawala Tautua, 1-2. Oo. Diba? Yung isa happy, yung isa Cebuana. Oo. So, talk and text number 1. Number 2, Kia. So far. Oo. Sino nga kaya sa dalawa? As of now, former 2-time UAAP MVP o dating ABL Big Man? Sige, so nasabi mo na kung saan nila papadala? Yes. Okay, at ang ating cellphone number na hindi ko po kabisado ay 0922-769-4722. Again, 0922-769-4722. Ayan, basa muna. Sa Facebook tayo from Nil Kakapit. Sabi niya, Parks yan para run and gun pa din TNT. Flexible type of player pa. Sige, assuming na number 2 yung Kia. Team Tautua Tingin ko din. Tautua ang kukunin ng naibibigay ni Ray Parks. Quickness, agility, talino sa laro. Pwede maibigay ni Tautua. Mas malaki pa siya. Tsaka di ba sinabi at 6'7", in text before na interested talaga sila kay Mawala? May reports din na sinabi ni Coach Jong Wichico na pag pumasok si Ray Parks, mapapaisip ka. Yun lang naman yung binitawan niya salta. Mapapaisip ka. Actually, ang panggulo dyan si Troy Rosario. Isa pa yun, si Troy Rosario din. Isa sa malamang sa top 3. Ano ba to? Binigay sa akin kanina cosmetics. Marugol. Alam mo ito? Ano yan nilabas? Hindi, kanina. Ha? Uy, mahal yan. Binigay sa akin Sino nagbigay? Si Sir Mon? Hindi, sa mall kanina. Tumahan ako dun sa... May bagong mall sa Makati. Malapit sa DTI. Galingan, yung tinta-botong mo. Hindi na gano'n. Hindi, pero mahal ka. Galing, ha? Sabay labas. Sabay moisturizer nila. Nice one. Galing epay lang ako nagpapalinis. Uy, si Gerardo de la Cruz, batiin ko lang kasi siya hindi nababasa. Uy. Lagi kasi nasa bandang dulo yung comments niya. So, hanapin Gerardo de la Cruz, pasensya ka na kung minsan hindi namin nababasa.
Sige, basa pa. Alright, from Jerome Paul Limon, sabi niya, Asko, lagi naman nakakapasok ang rain or shine sa playoffs. Pero di sila nagsi-champion. Ano kaya ang kulang, Idol Dennis? Kung si Jairo Ibanez... Ang rain or shine. Lagi doon sila pumapasok sa playoffs, pero hindi sila nananalo. Kung si Jairo Ibanez ang tatanungin, big man daw talaga. Butas sa kanila. Kasi wala daw katulong si JR at saka si Bo and... Ako, tingin ko, Tres. Sa Tres. Si Big Man, andyan na si Belga, andyan na si Almasan, meron pang Hinyahan. So kapalitan ni Gabe Norwood ito? Consistent scoring sa Tres ang kailangan nila. Wingman. Tingin ko. Diba dati si Jeff Chan si Jeff Chan kasi more on dos, minsan nagpo-point. So yung pwedeng combo 2-3, mga tipong Marshall Lassiter. Parang walang ganun ngayon sa draft Kasi either malalaki, Norbert Torres, Rosario, baka nga Troy Rosario. O kaya Ray Parks. Mga Newsome, ganyan. Chris Newsome. Pwede yun. Para sa rain or shine. Sige. Alright, from Mike Espiritu. Ano yan? Sige, Muwala Tautua yan, MT. Sir Dance, ask ko lang po sa tingin nyo, sino po kaya top 5 players sa PBA draft? Pabati po wife ko, si Rose Espiritu, na nasa abroad. Pati po anak ko na sina Mike, Jared Espiritu dito sa Santiago City, Isabela, Santiago! Ako tingin ko Muwala. Depende. Papasok yan. Troy Rosario. Okay. Norbert Torres siguro pwede na. At number 3. Total big man rin naman, di ba? Tsaka rain or shine yun. Chris Newsome siguro. Isip pa ako ng isa. Maganda yung panlimanin. Kasi parang yung top 3. Sino ba number 5? Ginebra. Yes. Hindi na kukuha ng guardia. Ako kukuha ba ng guardia? Loaded sa guards ang Ginebra. Pero may... Mga tres din ang kailangan yan 2-3. Ginebra not number 5. Oo, yung mga tipong ganon. 2-3, no? Sige, ano tayo? Caller ba tayo? Meron na tayong ano? Sige. May line na. Sige, check natin. Si Raul Ventura pala, andyan, ha? Boss Raul! Boss Raul. Sige, caller tayo. Hello. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello po. Hi. Pangalan, boss? Hello po. Hi. Thank you. Haji and Idol. Partner, anong pangalan mo? Rodel po, Ronald. Si Rodel, ang binangonan. Okay, sige Rodel. Anong sagot mo sa ating question of the day? Sa tingin ko, hindi kailangan ng si Ray Parks. Kailangan nila big man talaga. Big man. Bakit? Kasi butas lagi misa ng gitna nila Ang guardia kapag Ray Parks, so dito sila. Baga parang to play alongside Randy Del De Ocampo, no? Oo. Tsaka si Mo, may konting range May medium range din Diba? Diba, no? Tama ako. Sige. Okay. Ano pa? Matanong ko lang, ba't naging number 3 pick ang runner siya? Lagi sila pumapasok sa ano yan hindi ako nagkakamali. Yung trade ng NLEX. Parang yung coming from yun yung ano ata yung Kevin Alas trade. Hindi ako nagkakamali. Tama, yun ata yung sa Kevin Alas trade partner. Yung mga trade. Kasi yung mga teams, okay. Kunyari, parang yung Blackwater, di ba? Yung Blackwater noon, binigay nila yung pick nila ng 2015 sa Token Tex. Kulelat sila ngayon. So yung dapat sila number 1, binigay nila sa Token Tex sa trade. Tsaka parang yung Ginebra din, di ba? Binigay ng Barako Bull, yung number 5. Okay. Pero yung pang-trade ka sa ng Kia sa Token Tex, hindi daw ba tuloy yan? Wala masyadong Wala pa. Okay, partner, may babatiin ka?
Sige, binabati ko lang sa mga kasama ko rito nanonood. Narito, mga buhabang kasama ko rito. Ikaw, gwapo ka? Pati rin mo ako, kasama na ako ron. Pwede naman pala. Salamat, Rodel! Thank you, Rodel, ng Binangonan Rizal. Isa pa? Okay. Isa pa tayo. Sige. Ibaba mo na siya. Ayan. Habang nag-iintay tayo, si Jonel Navarro naman, sabi niya, si Mawala kukunin ng TNT dyan. Kulang po kasi sila sa big man. Totoo po ba daw yung laban ni Mayweather versus Berto? Yun ang medyo nababalita, no? Pero sa ngayon, ang simula pa lamang kay Mayweather training camp, pero wala pang kalaban. September 12, yung kanyang fight. Prince of all Prince daw. Thank you naman. Tsaka si Pacquiao daw, sana daw makarap niya si Amir Khan. Pangit yun. Tsaka ano niya yun? Gusto ko Marquez o kaya Danny Garcia. Caller tayo. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Hello? Ay. Hello? Ako sayang naman kung di pumasok yung... Naku! May question ako. Okay pa rin yung Marquez and Manny Pacquiao? Oo naman. Kahit na... Nilockout siya so kailangan bumawi Kumbaga score nila 3-1. So, may reason pa rin para maglaban. Pacquiao Marquez 5? Yes. Caller. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Hello, si Eric. Eric po. Eric, taga saan po? Taga Mandaluyong po. Bas. Hello po. Loob. Sige. Ano sagot mo sa ating question of the day? Pwedeng makakuha ng talking text si Rosario o kaya si Tautua. Rosario or Tautua, parehas big man. Pagpipilian nila. Yun. Bakit? Eric? Kailangan nila ng big man, sir. Kasi si Ray Parks parang pareho na nalaro niya ni Buenas. Si Ray Parks. Tapos meron ka pang Randy Del, meron pang Fonasher. Di ba? Meron pang Kevin Alas so far. Di ba? So, yun. Eric. Ano yun, Eric? Pagkunin sa graphics si Oxtal. Arnold Van Opstal? Parang hindi. Mukhang wala pa si Arnold Van Opstal Si Ray Parks. Kailangan. Si Opstal, pakiramdam ko isang season pa. Magbe-blend ba si Parks? Pwede rin si Puguntin. Kasi malakas ang naanag ka sa defense. Pero Ray Parks, tingnan mo, kung Tautua, Rosario, Torres. Kung ako Norbert Torres, kung mag-Newsam. Diba? Chris Newsam. Oo. Medyo may konting chance. Move up yung Ginebra. Kailangan mag-move up yung Ginebra. Kasi maraming pang-trade yung Ginebra. Kung makipag-usap sila sa Rain or Shine, baka yung number 3 nyo, baka gusto nyo sa namin. Milipad, mga ganon, di ba? Okay. Yun. So, Eric. May lang ako kay Coach Franklin. Sana huwag niya masyadong bigyan ng si Dave Marcelo nagiging namin. Actually, wala na hindi naglalaro. Hindi naman masyadong makatulong kasi. Sige. Okay. Ayos, Eric. Alright. May papatingin ka, Eric? Saka si Victor Andro, sir. Straight na rin, mabagal. Ang palangan 3 points na Josh. Mabagal talaga. Nakaupo kasi. Okay. Eric, may papatingin ka? Batiin ko lang po itong asawa ko si Annabel. Alright. Yun lang ang asawa ko, si Annabel. Si Annabel lang siya. Very good. Okay. Alright, thank you.
Salamat. Yan, si Basa? Eric. Binangonan ba? Saan ba si Eric? Eric ng Mandaluyong. Mandaluyong City. Sige, Eric from John Melo para, sabi niya, Muwala tuwa pa rin yan. Mas need ng talk and text ang big man. Tsaka ask ko na rin anong mga teams ang nasa top 5 ng PBA draft aside sa talk and text. Thanks. Talk and text, Tia, Rain or Shine. Meralco, and Nebra. Sila po ang top 5. Okay. Isa pa. Last. Bago tayo mag-bye-bye. Okay, si Marvelous Fernandez Rebelde, I guess si Muwala pa rin. TNT needs a legit big man para maging contender muli sila. Kaya namang punan ni Roser yung SF position. Yan. So, popular choice si Muwala Tuwa overall. Wow. Kahit na nasa D-League ngayon, sa Summer League ngayon, si Ray Parks. Sige, okay. Bati na. Yes, maraming salamat sa Viewblends. Please visit them at facebook.com/ViewblendsPH. Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, St. Luke's Medical Center, Frank and Marcel Graphics, Miss Babes of their Major Willie Baxon, of course, Fritz Tour. Angeline Fernandez, salamat po. Kaya Bobo Ferraren at Jade Ferraren ng Barangay 3, Tanggol City, dyan po sa Misamis Occidental. Of course, sa Camino family po dyan. Maraming salamat po. Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City, kay Lance, kay Kuya JR. And of course, sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City, kay Owen, Tito, Tita, kay Miss Aiza. And of course, Mama, Papa, I love you, kay Ginger at Rose. And you sa tuwan po bukas. Thank you. Mr. Mon Nunez. Yes, you the man. Mon Nunez. Sarap ng masahe, At saka si John Paul Arellano. Yan. Avid viewer natin yan. Avid follower ko sa Instagram. Hindi dahil sa kanya, 12 na yung follower ko sa Instagram. Sa IG. Medyo mahirap makakuha sa IG. Ayan. At saka my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lao, kay Kuya King, at saka kay Kuya Buto. Sports Radio Family, maraming salamat. As well as DWBR, maraming salamat po sa inyo. Ako po si Dennis Principe. Megs Yoso. And Haji Camino. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.